Hello everyone! Welcome to my YouTube channel, and in today's episode, I am going to share with you an innovation of a very well-known pasta dish, spaghetti. And parang ma-consider na namin ito na family recipe. If you're interested, let's watch the whole video. And before that, let's go over with ingredients. This is our spaghetti noodles, pre-cooked to al dente. For this recipe, we used fresh tomatoes aside from the tomato sauce. We also have carrots, we have garlic, we have onions, syempre yung dahon ng laurel, chilies, oregano, we have soy sauce, patis or fish sauce, of course, yung ating pang saute, olive oil. We use pomas. Pomas means it's refined, it's not extra virgin olive oil, it's not cold pressed. Of course, we have water, we have salt, we use pink Himalayan salt, and we have ground black pepper. And syempre, let's not forget, meron din tayong tomato ketchup hot dogs. It's already pre-cooked, so naprito na po yan. And for our garnish, we use the cheddar cheese. Syempre, hindi makakompleto yung meat sauce kung walang meat. So, we use pork meat. So, let's start cooking. Samahan niyo po akong magluto. So, let's saute the ingredients. But before that, kailangan natin ng apoy, syempre. So, ilagay natin siya sa medium-high heat. Put some olive oil. You can be generous with your olive oil kasi napaka-healthy naman ng olive oil. Bago pa uminit yung kasirola, nilagay ko na yung olive oil para ma-infuse lang yung aroma ng ating mga recado. So, isa natin sa onions. Normally, inaantay lang natin to na mag-translucent. Garlic. Lagay natin yung pork meat. Kailangan lang natin ma-brown ng konti or maiba lang ng kulay yung meat. So, lalagyan na natin ng fish sauce or patis. So, 70 ml ito. Kalahati lang po muna nito na lalagay natin. Lalagyan din natin ng soy sauce. Konting-konti lang. A dash lang. Siguro parang nagtataka kayo na bakit may patis, bakit may soy sauce? Kung spaghetti meat sauce yan. Medyo weird siguro kung titignan nyo, pero I assure you po, parang baga hindi ako mapapahiya sa inyo, napakasarap po nito. Masarap po yung kalalabasan nito. So, lagyan naman natin ng paminta. A dash lang. According to your taste pa rin ang paminta. Pero mas maraming paminta, minsan mas masarap. Lagyan din natin ng konting-konti lang din ng salt. So, ginagamit ko dito pink Himalayan salt. So, just a dash of this. Kasi healthy naman yung Himalayan salt. Takpan natin at balikan after 5 minutes. Buksan natin ulit at haluin bago ilagay ang kamatis. Napakabango po nito. So, ilagay po natin yung kamatis na fresh. So, nilalagay natin to in the middle of cooking. Hindi po natin siya nilalagay sa paggisa. Same procedure po. Same na ginagawa ko po sa paggawa ng giniling. Ito po yung procedure na ginagawa din po namin sa giniling. Takpan muna natin ulit at balikan after 3 minutes. Subuksan po natin ito ulit. And then, i-mix lang natin.
Ngayon, ilagay na po natin yung tubig. So, sa 1 kilogram ng pork meat, ang ilalagay po natin sa ngayon ay 1 cup of water para lang maluto yung meat ng tuluyan. Haluin ulit. And then, iiwanan lang po natin ulit to ng 15 minutes. Pero every 3 minutes, babalikan natin para ito'y haluin. And then, after completing the 15 minutes, ilalagay na po natin yung tomato sauce. So, buksan natin siya ulit para haluin. So, gaya nga po ng sabi ko, every 3 minutes ay hahaluin siya hanggang sa ma-reach mo yung 15 minutes. Kasi kailangan natin itong may scrape para maiwasan na masunog yung ilalim. At hindi siya magdikit-dikit kaya ng mga ibang karne dito na kailangan nating mapaghiwalay. At para maiwasang masunog yung ilalim. Balikan natin to ulit after 3 minutes. So, buksan po natin ulit at haluin. At napaka-importante na tinitikman din po natin para alam natin kung may dadagdag. Tikman natin. Sa akin, okay na yung alat niya. At may konting asin na siya. Galing dun sa fresh tomatoes na nilagay natin. So, buksan po natin ulit at ipa-final mix na natin siya bago ilagay ang carrots. Lagay natin ang carrots. Haluin ulit. Ilagay natin ang tubig. So, another 1 cup of water. So, a total of 2 cups. Mix natin ulit. Takpan po muna natin ulit ito at balikan after 3 minutes para ilagay na ang tomato sauce. So, after 3 minutes, halfway through, cook na rin ang ating carrots. So, ilagay na natin ang tomato sauce. So, by this time, pwede na po nating ilagay ang 600 grams ng tomato sauce. Para ito sa 1 kilogram ng pork meat natin. So, ilalagay na rin po natin yung tomato ketchup. Ito yung may konting asim na tomato ketchup. Siyempre, tomato, so may konting asim. Pag-flex muna tayo ng muscles natin. So, nilagay po natin lahat itong isang bote ng tomato ketchup. Huwag po kayo mag-alala, ilalagay naman po natin lahat ng ingredients at saka ang measurements sa description box. So, bago po natin to haluin, ilagay muna natin sa low heat. Ayan. So, hindi po kami naglalagay ng asukal sa recipe na to. Well, nasa sa inyo po kung gusto nyo lagyan ng asukal kasi normally yung mga gumagawa ng spaghetti sa Pilipinas, talaga naglalagay sila ng asukal. Konting asukal. Kasi alam nyo naman kapag Filipino recipe, talagang medyo manamis-namis yan. Pero kami, wala na po kami nilagay na asukal kasi kinuha na po namin yung konting tamis from the tomato sauce. Tikman natin ulit. Tamang-tama na siya. Para sa akin, perfect na tong lasa niya. May konting tamis pa rin siya. Saka tamang-tama yung asin niya. Siyempre, yung alat, tamang-tama na rin siya. According to my taste. Ito talaga yung nakagawian naming recipe or version. So, hindi na po natin ito tatakpan. So, we keep on stirring it. We keep on mixing it. Hanggang sa maluto na siya. Hanggang sa cook through na siya talaga. I-scrape natin yung middle para maiwasan ng pagkasunog ng nasa gitna. Ayan. Tumalimsik pa sa akin. Masakit. Siya nga po pala, kanina nabanggit ko na kalahati ng 70 ml na patis or fish sauce ang ilalagay. So, hindi ko po yung lahat nagamit sa kadahilan ng ako'y, syempre, nagpatakpa ng dash of pig Himalayan salt. Kasi gusto ko nung meron siyang
pink Himalayan salt dahil healthy naman siya at saka iba pa rin na merong asin, hindi purong patis ang nilalagay or puro patis lang. Tsaka for emergency purpose na rin na para pag matabang pa, at least meron kayo nakareserba dyan na patis. Having said that, so luto na yan, medyo luto na. Ilalagay natin ang hot dogs. Pre-cook na po yan. Naprito na po yan. Kasi gumagamit ako ng local brand ng hot dogs. Nandito po kasi kami sa Vietnam. So, gamit namin ng local hot dogs nila. Kaya prinito ko muna para hindi mag-iba ang lasa ng meat sauce o pag maaga mo siyang nilagay. Or pag ginisa mo siya, maiiba yung lasa. Unlike kung ang gamit nyo po ay tender juicy hot dog, well, hindi naman po tayo nagpro-promote. Pero masarap po talaga kasi ang tender juicy hot dogs. So, ayan, achieve na natin yung consistency na hinahanap natin. At luto na ang tomato sauce. Siyempre, luto na rin po yung hot dogs kasi nga pre-cook na po yan. So, I think handa na tayong ilagay yung final ingredients na dapat nating mailagay. So, ilagay na po natin yung ating sili. Ito po yung nasa capsicum family pa rin po ito. Ito yung ginagamit din po namin pag kami gumagawa ng pork giniling. Wala po siyang ganong anghang. Parang konting kick lang talaga siya. Ito po yung sili na gamit namin. Ayan. At alam po naman po natin, napakasustansya at maraming benefits ang sili. Kasi may capsaicin po siya. And we all know na yun po ay nagpapabilis ng metabolism pag ikaw ay nagbe-burn ng fats. Tapos nare-reduce niya yung insulin spikes sa diabetes. And pwedeng kainin to ng mga kabataan, ng mga bata, ang sili. Huwag lang masobrahan po kasi pag nasobrahan, yun yung makaka-experience ka na ng nausea, vomiting, at saka abdominal pain. At sabi nga po nila, ang sili daw po ay mas potent siya sa vitamin C. Gaya ng mga ibang prutas, pero ang sili daw po ay mas potent siya sa vitamin C. So, ilagay na po natin yung final ingredient natin. Hindi naman to final na final kasi may isa pa yung ating cheddar cheese, pero actually pang top na lang yun eh. At hindi po kami naglalagay mismo on top of the meat sauce right away or i-mini-mix namin siya. So, meron tayong oregano, itong herbs na nilalagay natin. Isa sa herbs na marami rin pong benefits yan. At ang oregano ay napakaganda sa katawan. Mix lang po natin siya. Napakabango po nito. Siyempre, isa po sa nagpapabango or nagbibigay ng aroma, yung sili din po natin. And yung oregano. So, ganun lang po kadali. Tapos na po siya. Ito po yung aming family version or family recipe ng spaghetti. So, kung gusto niyo pong itry after ng video na to or after ng vlog na to, you can try it. So, patayin na po natin yung apoy. Kasi naluto na yung spaghetti natin. Nagustuhan niyo po ang video na to at kung sa tingin niyo po ay napaka-beneficial to or napaka-helpful nito sa inyong pagluluto, ay huwag niyo na lang pong kalimutang i-hit ang like button. And please don't forget to subscribe. And hit the notification bell so that you will get notified whenever we have new videos being posted. Thank you for watching and see you for another delicious recipe.